Balita mula sa bansang Amerika, isang babae ang nanapak dahil hindi lang naibigay yung order niyang manok. Kuha po ito sa CCTV. Makikita yung babae na nakikipagtalo sa crew ng fast food. Galit ang babae. Sinuntok niya yung crew, mga kapuso. Ay inupakan. Kahit yung manager, pinagbuntuan din niya ng galit. Nasa bunutan tuloy siya ng manager. Ayan, hinahatak siya ng manager. Pinagsarahan ng bintana ay sige pa rin ang pagwawala. Ayan, mga kapuso, sa punot dulo, hindi na ibigay yung in-order niya na chicken nuggets. May dugo na yung salamin, hindi kasi kasama sa menu yung chicken nuggets sa pangalmusal. Hindi pa nakontento yung babae, inupakan pa yung bintana. Kalaunay inaresto siya at kinasuhan. Peacemaker naman ang naging papel ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao kagabi sa Kongreso. Ang ilang kongresista kasing nagkainitan dahil sa magkakaibang alyansa, pinagbati ni Pacman sa pamagitan ng basketball. Nakatutok si Chino Trinidad. Kung anong bilis ng kanyang mga kamao sa larangan ng boxing, ganon din kabilis kumilos ang bagitong congressman ng Sarangani pagdating sa pagpigil ng walang katapusang palitan ng insulto sa Kongreso sa pagitan ng mga kakampi at kaaway ng dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Para sa isang anak, anuman ang katayuan sa buhay o sa lipunan, nakapanghihilakbot ang pambabastos sa kanyang ina. Kung dati ay nakapagtago tayo sa presidential immunity, wag naman sana ngayon na pati ang congressional immunity ay ating gagamitin. Tayo ay nasa demokrasya. May mga bagay na dapat sabihin. I think the truth has to be told, and sometimes the truth hurts. Upang di na lumala ang sitwasyon, pinakiusapan ni Congressman Pacquiao ang mga kasamahan na huminahon. Masyado po tayong naabala sa isyu na yan. At kailangan po siguro kung kailangan natin magsalita ng hindi magandang word sa ating kapwa congressman o congresswoman man, dapat in proper forum. Like Truth Commission, kung Truth Commission ang pinag-usapan, siguro pwedeng doon sabihin. Pero dito masyado tayong naantala o nadidelay sa ating mga pag-usapan dahil sa issue na yan. Siguro sa tingin ko, we have to move on. Thank you, Mr. Speaker. Hindi ito nagtapos si Congressman Pacquiao. Matapos ang sesyon kagabi, niyaya niya sina Congressman Dato at JB upang makisalo sa tinaguriang Monday Group ng Kongreso o ang grupo ng mga mambabatas na naglalaro ng basketball sa tuwing may puwang sa Kongreso. Sa pamamagitan ng basketball politics ni Congressman Pacquiao, nagkamay sina Congressman Dato at JB bago sila maglaro sa magkabilang koponan ng isang set. Sa larong basketball nakakita ang pambansang kamao ng paraan para maibsan ng konti ang tensyon sa pagitan ni Dato at JB. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Milyones daw po ang taunang sweldo ng ilan sa mga matataas na opisyal ng mga korporasyon na pagmamayari at kontrolado ng gobyerno. Base po yan sa ulat ng Commission on Audit. Ayon sa ating National Treasurer, may dahilan kung bakit mataas ang mga sweldo na yan. Pero binubusisi na raw yan ng Budget Department. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang naghihikahos ang maraming empleyado ng gobyerno, milyones naman ang kinikita ng mga opisyal ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Sa taong 2009, numero 1 sa listahan ng COA, si SBMA Administrator Armand Areza, na sumweldo raw ng kabuang 26.8 million o mahigit 2 million pesos kada buwan. Nasa top 10 din ng pinakamatataas na sweldo ang mga opisyal ng Clark Development Corporation, Development Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas, Basis Conversion Development Authority at SSS. Pero ayon kay Areza, hindi totoong mahigit 26 million pesos ang sinuweldo niya noong 2009. Nung naabutan namin 15 million, 10 million, abutan namin Chairman Salobo 15 eh. 5 sa pinaghati ng Chairman Administrator, 10. Noong 2007, nanguna rin sa listahan si Areza sa sweldong 14.6 million pesos. Kahit pa noong taong din yun, 138 million pesos ang iniulat na net loss ng SBMA sa COA. Paglilinaw ng COA, hindi naman lahat ng mga opisyal ng GOCC ay nagdeklara ng kanilang sweldo, gaya halimbawa ni dating GSIS President and General Manager Winston Garcia. Ayon kay Leonor Briones, dating National Treasurer,
at propesor ng Public Administration. Bagamat malaking tulong sa gobyerno ang perang kinikita ng mga GOCC, may mga pag-abuso rin ng ilang opisyal nito. Why do defeated politicians, if you give them their first choice, kung saan sila ilalagay ng presidente, ay talagang ang gusto nila ay korporasyon. Dahil alam nila na sobra laki yung sweldo, pero the accountability and the performance aspect is not very tight from the public point of view. Pero dahil nilikha ng batas ang mga GOCC, ayon kay Briones, meron silang sariling charter at naitatakda nila ang sariling sweldo. 50% ng kanilang kita, yung net income, should go to government. Kailangan i-remit kaagad sa treasury yan. Kasi kung minsan, billion ang involved. Sabi naman ng kasalukuyang National Treasurer, malaking tulong din naman ang mga GOCC at government financial institutions. May dahilan din daw kung bakit mataas ang kanilang sweldo. There will be some kind of a rationalization. The other caveat there is that it should be also a decent pay, no? For these people, because they will they're working for government, they're working their best for government. Ayon sa Department of Budget and Management, binubusisi na nila ang mga sweldo at allowance sa mga GOCC, kasama sa alamin kung magkano ang naiaambag nilang kita sa kaban ng bayan. What we can do is appeal to them, to in spirit be part of the call for a more prudent spending. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nagustuhan ni Claudine Barreto at Ann Curtis ang pagpapakrukat ni Richard Gutierrez. Naaalala pa nga ni Ann na ganon ang buhok ni Richard nung boyfriend niya pang aktor. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Richard Gutierrez ang isa sa maituturing na fashion icon mula sa mga kapuso male celebrities. Maging sa hairstyle, masasabing vain din siya. Kaya naman may mga ilang nagulat nang magdesisyon si Chard na magpagupit sa kalagitnaan ng pag-host ng Survivor Philippines Celebrity Showdown. Nagbakrukat ang bagong Survivor host. Idea raw mismo ito ni Chard na halos ipasadsad ang kanyang gupit para naman maiba ang kanyang look. Pero abangan daw dahil may twist din kung bakit almost skinhead ang kanyang bagong hairdo. Ipinasilip namin sa kanyang dalawang leading ladies sa pelikulang In Your Eyes ang new look niya. Ayon kay Claudine Barreto, bagay raw kay Chard ang bago niyang hairdo. Gwapo pa rin, sobra. Pero syempre parang when I saw it, nagulat ako kasi pumayat. Tsaka alam kong mahirap yung ginagawa niya. Si Ann Curtis naman nang makita ang pictures, di napigilang mag-reminisce ng past ng kanyang ex-boyfriend. Kasi nung kami, ganyan yung hair niya. So cute! Gusto ko yung ganyan look sa kanya. Parang medyo military look eh. So, gwapo. Kung parehong nagwapuhan sina Claudine at Ann sa new look ng kanilang leading man, pareho na rin daw nilang namimiss si Chard nang ilang buwan din nilang nakabonding habang ginagawa ang pelikulang In Your Eyes. Namimiss na namin siya dito, pero alam ko na alam niya yung ginagawa niya, he loves what he's doing. So, he has my 100% support. It just so happened na with Chard kasi hindi masyado pwede mag-update kasi nga nasa Survivor. Inaantay ko talaga, inaabangan ko yung pagbalik niya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo.